Praise the Lord. So ang ating pong topic ngayon, mga kapatid, makikita natin sa Matthew 25, verse 14 to 30. At ito po'y pinamagatan natin na the parable of stewardship. Sabihin nyo nga, the parable of stewardship. Ayan, the parable of stewardship. Ano ba yung parable? Sabi pong ganon, yung parable, ito po yung kwentong makalupa, pero mayroong makalangit na kahulugan. Aral, no? Kasi ang Panginoong Yesus, isa sa kanyang paraan ng pagtuturo, nung narito po siya sa lupa, ay gumagamit siya ng parable o itinatag nating talinghaga. Yan, talinghaga. Sabi nga talinghaga. Yan, talinghaga o parable, ito po ay mga kwento na ginagamit ng Panginoon upang magpahayag ng mensahe, no? Minsan gumagamit siya ng mga kwento na yung pangkaraniwan, yung maintindihan ng mga tao, pero mayroong aral na makalangit. Mayroong lesson na makukuha tayo na spiritual. Ayan. So, dito sa ating topic ngayon, the parable of stewardship. Ang talinghaga ng pagiging mabuting katiwala. Ayan, no? Parable of stewardship. Basahin po natin ang ating Bible text sa Matthew 25, 14 hanggang 30. Ayan, sabayan po ninyo ako sa pagbasa. Okay, 1 to ready. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa isang taong naglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at pinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Yan niya ng isa ng 5,000 salaping ginto, ang isa naman ay 2,000 salaping ginto, at ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya ay umalis. Kumilos agad ang 5,000 salaping ginto at pinangalakal iyon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto, gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at kumita ng 2,000 salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng kanyang at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto. Sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan at naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at sabi, Panginoon, ito po ang na 2,000 salaping ginto. Heto naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon at tapat na mabuting lingkod. Maging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't samahan mo ako sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam kong kayo ay mahigpit at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi. Sumagot ang kanyang Panginoon, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pumipitas ako ng bunga ng hindi ko tinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo lang inilagay sa bangko ang aking salapi kahit papano'y may tinubo sana ito.
Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salapi at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkaroon ng sagana, ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman, sa labas ang walang silbing taong yan, at dooy mananangis siya at mangangalit ang kanyang mga ngipin. Ayan. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang salita. Muli tayo dumulog sa Panginoon sa panalangin. Let's pray. Dear God in heaven, we come to you, Lord. We ask that you lead us by your Spirit and that you help us understand, Lord, the message today. We give you thanks and praise in Jesus' name. Amen and amen. Ayan. So, basa po natin yung talinghaga ng tungkol sa the parable of stewards, mga katiwala. Define natin, ano ba ibig sabihin ng steward o katiwala? Ang steward po, sabi, a steward is one who is entrusted with the assets of the master and is responsible to make investments with them. A wise steward po, sabi, understands that the assets he has under his control do not belong to him, and who should be returned to the master with increase. So, sa binasa natin po kanina, si Jesus yung nagbigay ng parable of wise stewards. No? At yung dalawa, pinaghambing niya, isang wise steward at saka isang, anong kabaliktarin ng wise? Foolish or wicked servants, no? Tinawag niya servants kasi, stewards and servants, nag-interchange po yan dyan sa ating pinag-aaralan. So, tinawag niya po yung isa na faithful and wise, at yung isa naman, tinawag niyang wicked, no? Or foolish servant. Anong pagkakaiba nila? Sinabi po dyan, na yung faithful and wise servants, pinuri ng Diyos. Pinuri ni Jesus. O pinuri ng kanyang amo. No? Ito po ay, sabi ko nga, kwentong panglupa pero may makalangit na kahulugan. So dito, inihahambing yung master o yung pinaka-Panginoon. Ginamit na nga yung word na Panginoon. Sa inyong palagay, sino po ang tinutukoy pag sinabi ng Bible na Panginoon? Ang Diyos. Sabihin nyo nga, ang Diyos. Sabihin nga natin, ang Diyos, ang Panginoon. So maliwanag po yun. Ang Diyos, ang Panginoon. Siya po yung binabanggit dun sa kwento na master, na Panginoon na nagbigay ng pera, no? Anong magkano binigay? Yung isa, 5,000. Yung isa, 2,000. At yung pangatlo, 1,000. So, medyo maliwanag po yun, maintindihan natin, no? Yung dalawa, yung may tig 5,000 at 2,000, ang sabi po ron, sila yung tinawag na faithful servants. Anong ginawa po ng dalawang ito? The first two servants, sabi po, sila yung faithful. They invest and trade with their bags of gold, doubling their master's wealth. So upon the master's return, they are commended as good and faithful. Sabihin nyo nga, good and faithful. Isa pa, good and faithful. Mabuti at tapat na lingkod. No? Good and faithful servants. Bakit? Kasi ang ginawa nila, yung pong kanilang tinanggap na pinagkatiwala sa kanila ng kanilang master o Panginoon, ay kanilang, ininvest. No? Ginamit para ito ay kumita. At sabi doon, dumoble yung halaga. Yung 5,000, kumita ng 5,000, so naging 10,000. Ganon din ang ginawa noong merong natanggap na 2,000.
kanyang ininvest. Kumaga pinangalakal niya, ninegosyo niya siguro. At kumita uli, nadoble uli ng 2,000. Ayan, so na-double. At dahil doon, tinawag sila ng kanyang master na good and faithful at sila ay binigyan ng reward. Sabihin niyo reward. Ayan. Meron po ba tayo dito na mga negosyante o nag-denegosyo? Taas sa kamay. Wala pong negosyante sa atin. Ayan, okay, meron. No, sa isang negosyante, yan po mahalaga yung profit o yung tubo. No? At siyempre, kapag ka nagdinegosyo, yun nga, in-expect mo, nakikita yung kapital. Tama po ba? Hindi ka magnenegosyo kung alam mong hindi ka kikita. Amen ba? Kasi lahat ng negosyante, nag-iisip na sila ay magpa-profit. At ito nga yung dalawang wise servants at faithful servants. So ginamit nila yung kanilang resources, yung kanilang pera na pinagkatiwala sa kanila ng kanilang master o ng kanilang Panginoon. At yun, nag-double up, na doble. At yun yung pagiging wise servants nila. Ito raw, sabing ganoon, ay inihahambing doon sa mga ginagawa ng Diyos sa atin na pagkakaloob ng hindi lamang finances, kundi everything we have. Sabihin nyo nga, everything we have. Ayan. Sino sa inyo ang na-appreciate nyo ang lahat ng meron kayo sa buhay? Ha? Everything we have, sabi lahat daw. Ano-ano ba yon? Oras natin, time, finances natin, mga pera natin, mga pangkabuhayan natin, trabaho natin, kung negosyo, kung may negosyo tayo, ano pa? Opportunities. Sabi niya, opportunities. Lahat ng ito ay meron tayo. At lahat daw pong ito ay bigay ng Diyos sa atin. Sabi niyo, bigay ng Diyos. Di ba? Bigay ng Diyos ang lahat ng iyan. Sabi nga, they ultimately belongs to God. All of these things that we have, time, finances, and opportunities, are all belonging to God. At sabi, tayo, dito sa pinag-aaralan natin, inihahambing tayo as servants. Sabihin niyo sa inyong katabi, servants tayo. Ayan, tayo yung tagapaglingkod at ang Panginoon ang ating master. Kaya sabi diyan, we are expected to actively use and grow these gifts. Ano ba yung mga gifts? Yung nga, binanggit ko kanina, no? Time, finances, opportunity, mga talents, no? Jobs, everything na we have. We are expected daw by God to use all these things and to grow these gifts for the betterment of His kingdom. Sabihin nyo nga, for the betterment of His kingdom. No? Sa ikakabuti, ikakaunlad ng kaharian ng Diyos. Andiyan ba kayo mga kapatid? Kaya pala tayo binibless ng Panginoon para maging blessing tayo, para magamit tayo for the betterment of God's kingdom. Ayan. Sabing ganon, yung isang servant, yung pangatlong servant ay tinawag na wicked servant. Bakit daw? Sabi doon sa parable na ating binasa, siya raw ay nagkaroon ng takot. He was motivated by fear and a negative view of the master. Sabi niyo, negative view. Ayan. Natakot daw siya sa kanyang master at negative yung kanyang tingin sa kanyang master. Diba? Sinabihan niya na, ano yung sabi niya sa master niya? Kayo po ay, anong word na ginamit doon? Pumipitas ng hindi nyo itinanim. Umaani kayo ng hindi nyo inihasi. So, imagine mo yung master niya yon, pinipintasan niya.
Negative ang tingin niya sa master niya. At dahil doon, anong ginawa po niya? Tinago niya yung pinagkalob sa kanya ng master niya. Ibinaon niya sa lupa, ang sabi ron. No? At nung bumalik ang kanyang master, yun pa rin, yung kanyang ibinalik. It's the same amount. Magkano nga yung amount na yon? 1,000 gold, ika nga. So pareho, hindi nadagdagan, hindi umunlad. Kaya sabi nung master niya, sinabihan siya ng ayan, nakalagay dyan. Sinabihan siya na masama at tamad na lingkod. Sabi niya nga, masama at tamad. Ayan, masama at tamad na lingkod. Bakit daw? Alam mo palang, pinipitas ko ang bunga ng hindi ko tinanim, sabi ng master, at inaani ko rin ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi, kahit papano ay may tinubo sana ito. Ayan, no? Again, maintindihan natin yung kwento na yan kasi alam natin na kapag may pera tayo, inilagay natin sa bangko, merong interest. Andiyan ba kayo? Bagaman mababa yung interest, at least madadagdagan yon pag nasa bangko. So yun yung point ng master ng Panginoon. Binaon daw niya sa lupa eh. Anong mangyayari pag binaon mo sa lupa? Wala, di ba? Hindi tutubo, hindi magkaka-interest. Kaya, nagalit yung master. And again, pag in-apply natin to sa ating buhay, sa ating panahon ngayon, binibigyan pala tayo ng Diyos ng lahat ng meron tayo. At ang in-expect ng Diyos ay gagamitin natin ito para sa ikakaunlad, ikakasulong, ikakatagumpay ng kanyang kaharian. Andiyan ba kayo? So ano yon binibigyan ng Diyos sa atin? Meron nga tayong tinatawag na 3 T's. 3 T. Ano ba yung 3 T? Time, treasure, and talent. Ulitin nga natin sabay-sabay. Time, treasure, and talent. Ayan. So ano ba yung time? Yung oras. Yung oras po natin, bigay ng Diyos yan. Walang bayad. Lahat tayo merong 24 oras sa isang araw. At tanungin ng Diyos, paano natin ginagamit yung oras natin? Ito ba ay para sa Diyos? Ang oras ba natin? May oras ba tayo para sa Diyos? Ilang oras ba binibigay natin para sa Diyos? So yan, titingnan ng Diyos yan sa ating buhay. Ano pa? Treasures o yung ating mga, sabi nga, kayamanan o kaperahan o yung ating kabuhayan, trabaho. Alam niyo ba na lahat ng yun galing sa Diyos? Amen? Hello? Everything we have belongs to God. Lahat yan ay galing po sa Panginoon. Kaya sabing ganon, nothing in this world, wala tayong actually pag-aari sa mundong ito. Pinanganak tayong, sabi nga, hubad, babalik tayo sa Diyos ng hubad. Tama po ba? Doon dito tayo ngayon, nakakapagsuot tayo ng magagandang damit, magagandang sapatos, ano pa? Mga alahas, di ba? Nagkakaroon tayo ng mga gamit, bahay, nagkakaroon tayo ng sasakyan, nagkakaroon tayo ng mga material things. Pero lahat yan, iiwanan natin isang araw. Andiyan ba kayo? Meron bang madadala tayo pag tayo ay nasa hukay? Wala, di ba? Kaya nga kahit na nga yun daw, pinakamayamang tao sa mundo, pag namatay, wala ring madadala. Sinabi po yan ni Job sa kanyang aklat, naked I came from this world and naked I will go. No? Tayo ay, sabi nga, nilagay ng Diyos dito
At yun pala yung purpose niya para maging good steward po tayo. Ngayon, sabing ganon, if ever we are blessed, nakalagay ba dyan? Basahin nga po natin nasa baba. If ever we are blessed with material blessings, ayan, let's always acknowledge po. Kilalanin natin lagi ng pagkaloob at pinagmumula ng lahat ng biyaya natin ay walang iba kundi ang Diyos. Ayan. Sa Deuteronomy chapter 8, meron pong sinabi roon. Pwede ba natin basahin po? Ayan. Sabay-sabay po. Kaya nga, huwag ninyong iisipin na ang kayamanan ninyo ay bunga ng sariling lakas at kakayahan. Subalit, alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. So, maliwanag po dyan sinasabi ng salita ng Diyos na wag natin daw pong isipin na ang kayamanan natin o kung anong meron tayo ay galing sa sarili natin. Merong iba kasi na proud, no? Proud sila sa achievement nila, proud sila sa galing nila, talino nila, talent nila, na nakakalimutan nila ang Diyos na parangalan at pasalamatan. Ito yung pinapaalala sa atin ngayon sa ating pong Bible na binasa ngayon na sabi, alalahanin natin na lahat ng ating kayamanan o lahat na meron tayo ay hindi bunga ng ating sariling lakas lamang at kakayahan. Kundi ito ay bigay ng Diyos sa atin. Yung lakas, kakayahan, talino. Ayan. At abilidad, lahat po yan ay galing sa Diyos. Amen. Pati nga yung ganda at appearance natin galing sa Diyos. Amen ba? Sino ang thankful sa Lord sa inyong mga sarili? Amen. Pwede ba palapakan naman natin si Lord? God is good to us. Napakabuti ng Diyos. Lahat binigay ng Panginoon. Sabi nga, kung ang bugtong na anak niya, si Jesus, hindi niya ipinagkait sa atin, ano na lang yung mga pangailangan natin? Kayang-kaya ng Diyos tugunin ang ating mga pangailangan. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Amen po ba? Ayan. At syempre, kilalanin natin. He is the source of our blessing. God is the only source of our blessing. Sa James chapter 1, verse 17, binanggit po yan. Basahin natin sabay-sabay. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw ng kalangitan. No, lahat daw po ng mabubuti, ganap, na kaloob ay galing sa ating Panginoon. So everything, lahat-lahat meron tayo galing sa Diyos. Ang buhay natin, ang lakas natin, ang paghahanap buhay natin, ang ating pamilya, mga mahal sa buhay, regalo lahat sa atin. Amen po ba? And we should acknowledge the goodness of God sa ating buhay. Pasalamatan natin siya dahil ang Diyos ay mabuti. Sabi nga natin, ang Diyos ay mabuti. He is good to us. No? And then sabi po, kung tayo ay magiging mabuting katiwala ng Diyos, if we are to be good stewards to God, sabi pong ganoon, may promise siya, He will protect and increase our wealth. Sabihin nyo nga, He will protect and increase our wealth. No, yun yung pangako niya kasi may blessing kapag inuna natin siya. Na kapag siya ang ating priority, kinikilala at sinasamba sa ating buhay, ibibless tayo ng Panginoon not only spiritually, physically, but also financially. Pati sa ating pangailangang pinansyal. Sabi diyan, however, if we do not honor God with our increase, we are actually taking what rightfully belongs to God.
kung sakali naman daw po hindi natin siya ino-honor sa ating buhay, no? We are taking what is rightfully belongs to God. Thus, we are robbing Him. Sabi niyo, robbing Him. Kapag nangyari daw po yun, He then allows our wealth to be devoured by situations and circumstances beyond our control. So, pwede mangyari na kapag hindi natin kinikilala ang Diyos, hindi natin siya napapapurihan, napapasalamatan, or nauuna sa ating buhay, pwedeng, yung pong sabing ganyan, yung ating mga blessing, pwede yan mahadlangan. Pwede po yung manakaw ng kaaway. No? Tandaan natin, si Satan ay magnanakaw. And you know, sometimes when we pray sa spiritual world, pag nananalangin po tayo, hindi natin nakikita yung nangyayari sa spiritual na mundo. Pero kapag tayo nanalangin, no, maakyat yung panalangin natin sa Diyos. At pag yan minsan ay sasagutin ng Diyos, ipapadala niya pababa yung sagot sa atin. At pag yan ay pababa na, doon sa kalawakan minsan, halimbawa, blessing ng pinansyal. Minsan pagdating dyan sa kalawakan, hinahadlangan ng kaaway. Ninanakaw ng kaaway. Kaya minsan, may in-expect kang blessing, may in-expect kang darating na biyaya at pagpapala. Hindi tumarating, hindi nakakarating. Anong dahilan? Ninanakaw pala ng mga kaaway sa kalawakan. Yung ibinigay ng Diyos na pagpapala. Ba't paano po yun nangyayari? Sinasabi, pwedeng mangyari yun once, hindi natin inuuna ang Diyos sa ating buhay. Pwedeng mangyari yun once nakakalimot tayo sa Diyos. Pwedeng mangyari yun once na hindi natin nasusunod ang Panginoon sa ating buhay. Andiyan ba kayo mga kapatid? That can happen. Kaya ang paalala sa atin lagi ng salita ng Diyos, Matthew 6:33. Confess nga natin po yan, sabay-sabay. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things will be added unto you. No? Sabi ron, unahin natin ang kaharian at ang katwiran ng Diyos at ang lahat, sabi nyo nga lahat. No? Lahat, everything and all things shall be added unto us. Idadagdag ng Diyos yan sa atin. Hindi magkukulang ang Diyos sa atin. Kasi, inuna natin siya eh. Amen ba? Kasi, priority natin siya. Kasi, mahal natin siya. Siya yung number one. Sabi nga, merong awit na, si Jesus ang number one sa ating buhay. Unahin natin ang Panginoon sa ating buhay. Ayan. For example, ayan, pinagpala tayo ng Diyos, no? Tapos, yun, nagkukulang tayo sa Kanya, medyo nakakalimot tayo sa Kanya. Halimbawa, imbes na tayo ay kumikilala sa Kanya, yun nga, napapabayaan natin yung buhay spiritual natin. Imbes na i-commit natin sa Lord, nawawala. Kasi nga, inaagaw ng kaaway. I remember, meron isang Christian, no? Kilala ko siya personally. Nagkwento siya sa akin, Pastor, sabi niya, merong sa Mindanao, may nangyari sa Mindanao na parang, siya yung, ko ba ang i-describe yun? Parang cooperative. Parang cooperative siya na marami yung nag-i-invest. Marami nag-i-invest sa Mindanao. Nakalimutan ko lang yung pangalan eh. But sumikat yon sa Mindanao. Marami ang tao nag-invest. And then, I think, time po yun ni President Duterte, na isa yata yun sa parang napakulong niya eh.
Oh, scam siya. So itong kilala ko na to, dito siya sa atin sa Cavite. Nag-invest siya ng I think more than 100,000. Sinabi niya, in-invest siya. And then nung nabalitaan niya na scam pala yun, nako, sabi niya ganun, pastor. Na-scam ako, sabi niya. Nang hinayang siya doon sa pera na kanyang in-invest. Sabi ko, kapatid, sana pala yung pera na in-invest mo, kung sa gawain mo na lang ng Diyos in-invest, sigurado pa yon babalik sa'yo ng doble at biyaya at pagpapala. Sabi ko, siguro lesson na yan sa'yo, kapatid. Sa susunod, pag-pray mo kung paano mo gagamitin yung perang hawak mo, na ito ay magiging kapaki-pakinabang sa harapan ng Diyos. Amen po ba? Agree ba kayo ron? Ayun sinasabi ng ating pinag-aaralan na minsan, pinagpala tayo ng Diyos, pero pag hindi natin nagamit ng tama at para sa Diyos yung ating pagpapala, nananakaw po ng kaaway. Nawawala. Siguro naman meron na experience kayo na nawalan kayo. Meron ba kayong experience na nawalan na kayo ng pera? Either nanakawan kayo, na-scam kayo, o na dapat sana yung pera na yun para sa Panginoon. Para sa gawain ng Panginoon. Hindi nasayang po, no? Remember po, sabing ganon, our first priority when we receive financial blessings is to give our tithes and offering to the Lord. When we do not give our tithes to the Lord, the Bible says, we are robbing God. Sabi nyo, robbing God. Okay. Ito po ay, sabing ganon, very basic principle of the Bible ng blessing ng Diyos financially is when we give our tithes and offering. Merong iba na nagsasabi, ay, yung tithes and offering sa Old Testament lang. No? Pero alam nyo ba na wala pang time ng, or sabi nila, alam mo pa, so yung tithes and offering sa mga Hudyo lang yan, sa Israel lang yan. Pero alam nyo ba na wala pang bayang Israel, hindi pa nabubuo ang bansang Israel, ang bayang Israel, meron ng tithing. Hello? Mas nauna pa yung pagta-tithes kaysa sa Israel, kaysa sa Ten Commandments, kaysa sa Law of God. Why? Sa panahon pa lang po ni Abraham, nag-tithes na si Abraham. Sabing gano'n ng Bible, si Abraham, nag-tithes po siya sa lahat ng kanyang tinanggap na pagpapala mula sa Diyos. Si Abraham, nauna po siya sa Israel. Andiyan ba kayo? Hello? Mas nauna si Abraham kasi ang Israel ay naging Israel lang sa panahon ni Jacob. Nung time na siya ay binasbasa ng Diyos para maging Israel. At siya ay nagkaanak ng 12 tribo ng Israel. Pero ang kanyang lolo, si Abraham, nauna na nagtapat sa Panginoon, nag-tithes. Now, ang ating nais na ibahagi ay maging tapat tayo. Unahin natin lagi ang Diyos sa ating buhay. Kasi, alam nyo, minsan faithful tayo sa Lord sa activities, sa ibang bagay. Pero when it comes to our finances, parang hindi tayo nagiging faithful minsan. Andiyan ba kayo? May tao pa ba? Oo. How do we know? Only us. Tayo lang nakakaalam kung faithful na tayo sa Panginoon. When it comes to God's blessings to us. No? Medyo, self-examination tayo. No? Are we really faithful to God when it comes to tithes? Kasi halimbawa, kumikita tayo ng 10,000 naman.
Ang tithes dapat nun ay magkano po? Pag 10,000, 10% is 1,000. Tama. Yeah. But, ang minimum ngayon, magkano na ang minimum ngayon? Meron bang nagtatrabaho na may minimum wage dito? Magkano, Ma'am Jean? 585 a day. Hindi, yung a month. Sa DASMA. Anyway, for example na lang, ang minimum wage ay 20K. Pwede ba yun? O, isang buwan yun, isang buwan. So, pag nag-20K ka, magiging magkano ang iyong tithes? 2,000 ang 10%. So, pag nag-2,000 ka, at least, kung kinsenas katapusan, kailangan kalahating buwan, 1,000. Kalahating buwan, 1,000. So, minimum wage po yun. Mababa. Gano'n na ako pag kumikita ka ng mas higit pa, lampas pa. Kaya-kaya na maging faithful tayo sa Lord. No, most of us, when it comes to tithing, minsan nagkukulang tayo, karamihan sa atin. Minsan, hindi natin nasusunod ang utos na ito. Pero I want to share to you na may mga taong totoong in-apply nila sa buhay nila po ang tithing. At sila ay testimony ng pangako ng Diyos. You know how? For example, bibigyan ko po kayo ng mga halimbawa, examples of famous people who tithes before they become rich. Basahin nga natin nakasulat. Examples of famous people tithe before they become rich. So, bago sila yumaman, ang naging sekreto nila ay ang pag-iikapo, pagtatides. Number one example natin po ay si William Colgate. Si William Colgate, siya po ang founder ng Colgate-Palmolive Brown. Nung siya po ay bata pa, 16 years old, umalis siya sa kanyang tirahan sa New York na walang pera, walang dala, kundi ang kanyang skill na soap making skill. Ito po si William Colgate, sumakay siya sa barko at nakilala niya yung isang kapitan doon na nag-advise sa kanya, sabi sa kanya, William, give your heart to Christ. Ibigay mo ang iyong puso, ang iyong buhay sa Panginoong Jesucristo. And also, give to the Lord the first portion of every dollar. Sabi niya, bigay mo ang buhay mo sa Panginoon pagkatapos kapag meron kang naging trabaho, bibigay mo sa Panginoon ang first portion o yung tithes na tinatawag. Sabi po, Colgate took his advice seriously and upon receiving his first earnings as an apprentice, he set aside exactly 10% as a tithe to God. So, nung nagtrabaho siya na masukan siyang apprentice lang, nung nagtanggap siya ng sweldo niya, tinabi niya yung 10% at binigay niya as his tithes. So, nagpatuloy siya sa pagiging trabahador hanggang sa nagkaroon siya ng idea, nakapag-ipon siya, nagka-pera siya, na yung skill niya ay gawin niyang business. At pagkatapos noon, sabing gano'n, nagsimula siya sa maliit na business. At habang lumalaki yung business niya, as his business flourished over time, sabi, he progressively increased his giving. No? As the company grew, he increased his tithing from 10% to 20%. Tapos nung lumago pa ng lumago, naging 30%, hanggang umabot po siya sa 50% of his profits. So meaning, nagsimula siya bata, 10%, sinunod niya yon at nakita niya sa buhay niya,
pinagpala siya ng Diyos. Hanggang sa nagtuloy-tuloy, nagkaroon siya ng business at from 10, naging 20, naging 30, hanggang umabot daw ng 50%. Sabi po, William Colgate viewed himself as a steward rather than just a business owner. So, ang tingin pala niya sa sarili niya ay steward, katiwala ng Diyos. Hindi lang basta businessman. Another example na makikita natin, bibigay ko sa inyo ay itong next slide, si Charles Welch. Ayan, siguro pag kayo pupunta ng grocery, nakikita niyo yung Welch grape juice. Amen ba? Kung hindi niyo nakita, punta kayo mamaya sa Alphamart. Tingnan niyo. Yan po. Yan si Charles Welch, sabi po, nung siya ay isang kabataan, tinanggap niya po yung tawag ng Panginoon na maging African missionary. Pero, yung kanyang asawa ay mahina ang katawan, sakitin. So, nung nagpunta sila ng Africa, hindi tumagal yung kanyang asawa. Laging nagkakasakit. So, bumalik sila sa pinanggalingan nilang bansa at pagkatapos siya ay heartbroken kasi gusto niya maging missionary, gusto niya may share ang salita ng Panginoon. Pero nangyari, hindi sila nakapagpatuloy dahil sa health condition ng kanyang asawa. At dahil po roon, nag-pray po siya na makabalik at pero pagbalik nila, sabi niya gano'n, he prayerfully returned to his home and determined to make all the money he could to be used in spreading the kingdom of God all over the world. So nandun yung desire niya na kung hindi man siya maging missionary na nandun mismo, yung kanyang support sa misyon, yun na lang ang kanyang pagtutuunan ng pansin. At nangyari nga po na yung kanyang tatay, yung father niya na isang dentist, one time ay nag-develop po siya ng grape juice, At itong grape juice na ito, his father, started to make an unfermented wine. Para po yon sa communion service. So gumawa yung tatay niya ng grape juice para magamit sa communion service sa loob ng church. Ngayon, nung nakita ni Charles Welch na, okay itong na to. Grape juice na to. So ang ginawa niya, dinevelop niya yung grape juice at ginawa niyang business. Sabi, at hanggang sa'yo na nga, dumami ng dumami at lumaki. He became rich, sabi po, but he has given literally hundreds of thousands of dollars to the Church of God. So nagpatuloy siya pero naging tapat siya sa Panginoon sa pag-tithes po niya. At sa pamagitan nun, nakatulong siya ng malaki sa gawain ng Panginoon. Ang ilang pa sa alimbawa po natin, si Mr. Powell, siya naman ang founder ng Quaker Oats Company. Siya po yung founder, nag-invento o pinagmula ng Quaker Oats. So sila rin ay nagtatites ng pasimula. Another example natin, si Mr. Proctor. Ayan. Founder naman siya ng Ivory Soap. Sila po ay mga businessman pero sila ay faithful tither ng Panginoon. And last na example ko sa inyo ay si Mr. Richard DeVos. Ayan. Siya naman yung founder ng Amway. So itong mga tao na to ngayon po ay mga nagsipagyaman po yan. Talagang blessed ng Panginoon ang kanilang mga buhay financially. May paalala kasi sa Bible, sa Luke 6:38 nakalagay po, basahin natin sabay-sabay, give and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured to your lap. For with the measure you use, it will be
you. Ayan. So sabi po, no, magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Gustong takal, siksik, liglig at umaapaw. Kung ano ang ginamit mo na takalan, ayun din ang gagamitin na takalan sa iyo. Kung ang ginamit mo pong takalan ay parang sinlaki ng kutsara, ang ibabalik ng Diyos sa iyo, kutsara din. Kung kutsarita, kutsarita rin ang babalik. Pero kung ang ginamit mo ay pala, hello, andiyan ba kayo? Sabi niyo nga pala. Kung palang ginamit nyo, singlaki rin ang pala, mas higit pa yung ibabalik sa inyo ng Diyos. Pwede ba palapakan natin ang Panginoon? Amen? God is a God of blessing. Ngayon, meron po tinatawag na rewards of being generous giver. Ayan. Gusto ko ito maunawaan natin para patuloy na makita natin ang advantage ng sumusunod tayo sa ating Panginoon. Ano ba ang gantimpala kapag tayo ay sumusunod sa Diyos? Pag tayo ay generous giver. Number 1 po is a bright countenance. Sabi niyo, bright countenance. Ayan. Sabi raw po, generosity is at the heart and nature of God. Nasa puso pala ng Diyos. At sa kalikasan ng Diyos, ang pagiging mapagbigay, mapagkaloob. And because God is light, sabi niya, God is light. Ang Diyos ay liwanag, no? Those who are generous share in His brightness. Dahil liwanag ang Diyos, kung tayo po ay katulad ng Diyos na nagiging mapagbigay, mapagkaloob, mapagsuporta, liliwanag din ang liwanag ng Diyos, ilaw ng Diyos sa ating buhay. Sinong gusto sa inyo na maliwanag ang inyong buhay? Amen. A bright countenance. Pangako ng Diyos yan kapag tayo ay magiging masunurin sa Kanya. Next is a special love from the Lord. Sabi niyo, a special love from the Lord. Ayan. The love that God has for a generous giver is an agapeo love o agape love. No? Ang agape love ang pinakamataas na uri ng pag-ibig ng Diyos sa atin, which is a giving love. Sabi niyo, giving love. Yun po yung definition ng pag-ibig ng Diyos. Mapagbigay. For God so loved the world that He gave. Nagbigay siya. Binigay na ang bugtong na anak. Kaya sabi, thus, when we give cheerfully, God give back to us. Kapag tayo ay masaya, nagkakaloob, tayo ay mayroong pusong tapat, pusong naglilingkod, binabalik ng Diyos sa atin ang Kanyang masaganang biyaya. Pangatlo, ano ang rewards natin pag sumusunod tayo sa Diyos? We have treasures in heaven. Sabi niyo, heaven. Ayan, no? Tinuturo po sa atin ng Panginoong Hesus na huwag tayo mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa na nananakaw, na nakalawang, na nasisira. Bagkus ang ipunin natin kayamanan sa langit. No? Treasures in heaven. The promise of treasures in heaven was given to the rich young ruler if he could exercise generosity. Kung naalala niyo yung mayamang kabataan lumapit kay Jesus, sabi niya, paano po ako papasok sa kaharian ng Diyos? Sinabi ng Panginoon sa kanya, pagbili mo ang lahat ng iyong kayamanan at yung mapagbilhan o yung pera, ipamigay mo at itulong mo sa mga tao. Bumalik ka sa akin, sabi ng Panginoon, at ikaw ay maliligtas. Anong sabi ng Bible? Umalis yung mayaman na lulugo-lugo, na malungkot, na hindi masaya. Bakit? Hindi niya kayang isuko yung kanyang kayamanan sa Panginoon. Meaning to say, mas mahalaga sa kanya yung kayamanang material sa lupa kaysa sa kayamanang naghihintay sa langit.
Pero pag tayo po, inuna natin ang Diyos, naging tapat tayo sa Kanya, siguradong magkakaroon tayo ng kayamanan sa langit. Amen po ba? Yun ang investment in heaven. Na every thing na ginagawa natin, ini-invest natin sa gawain ng Diyos is also creating a treasure in heaven. Kaya tandaan yan, pag tayo'y tapat sa Diyos, mayroong naghihintay sa ating kayamanan sa langit. Next, number 4, victory over the root of evil. So pag tayo po ay sumusunod sa Diyos, nagkakaroon tayong tagumpay sa laban sa root of evil. Ano nga yung root of evil? Sige nga, ano ba yung ugat ng lahat ng kasamaan? Sabi ng Bible, the love of money. The love of money is the root of all evil. So kapag tayo ay sumusunod sa Diyos, tayo tapat sa ating pagkakalob, sa ating tithes, binibreak po natin, sinisira, winawasak natin ang bondage of greed. Sabi nyo, greed. Yung kasakiman. No? Naalala ko, ang problema natin sa korupsyon dito sa Pilipinas. Alam nyo, ang ugat nun ay kasakiman ng tao sa pera. The love of money. No? Imagine niyo yung mga nagnanakaw sa gobyerno natin. Mayayaman na yung mga yan. Hello? Sang katutak na yung mga ari-arian at kaperahan nila sa mga bangko. Pero tumitigil ba sila na sasatisfied ba sila na mayaman na sila, marami ng pera? Hindi. Bakit? Sakim. Puno ng kasakiman ang kanilang mga puso. Hindi nakokontento. Hindi nasisiyahan kung anong meron sila. Andiyan pa kayo? Kaya sabing ganon, kung tayo ay sumusunod sa Diyos, inuuna natin siya at ating binibigay ang para sa Panginoon, the love of money, sabi, nabibreak yung bandage na yon sa atin. Yung greed, yung kasakiman, nawawala sa atin kasi nagiging masunurin tayo sa Diyos. It overcomes the love and worship of money. Hindi lang pala love of money ang ginagawa ng tao. Nagwo-worship din ng tao sa pera. Andiyan ba kayo? Hello? Di ba yung iba, ano pa nga pinopromote pa nga. Nakakita na ba kayo ng mga tao na nagpo-post lagi, na marami silang pera, nagpo-post lagi, namimigay sila ng mga iPhone, namimigay ng kung ano-anong mga cash. Hindi ba kayo? Minsan naiinggit tayo, daming pera. Sana ako rin maraming pera. Nature po natin yun. Pag nakita tayo maraming pera, parang andun yung tukso na sana tayo rin. Na gusto rin natin magkaroon. No? The love of money is the root of all evil, sabi. It also, the love of money gives us the illusion that our life is made up of the things that we possess. Yun daw mga taong sobrang mukhang pera o ano sa pera, meron silang ilusyon na ang buhay ng tao ay made up of the things that we possess. Na ang kanilang kaisipan, ang buhay may halaga lang pag meron kang magandang bahay, marami kang pera sa bangko, marami kang sasakyan, etc., etc. Na parang doon lang umiikot ang buhay. Pero hindi po yun totoo. Andiyan ba kayo? Mga anak ng Diyos. Bakit? Sabi pong ganun, it makes the people idolaters when they expect from money what only God can provide. No, yung iba nga, sumasamba na sa pera. Pero alam niyo ba na ang Diyos lang ang dapat nating sambahin? Amen? Ang Diyos ang dapat nating sambahin. Kasi ang Diyos lang ang pwede magbigay sa atin ng tunay na security. Sabihin niyo security. Peace. Sabihin niyo peace. And joy. No? Ang totoong dapat nating sambahin ay ang Diyos, hindi ang pera. Kasi yung iba, akala ng iba, pag may pera ka, meron kang security.
Pag may pera ka, may peace ka. May pera ka, may joy ka. Aba, hindi po. Ang pinagmumulan ng mga ito ay wala iba kundi ang Panginoon. Amen. Last but not the least, andyan ba kayo? Last but not the least, sabi po, escape from lust and sorrow. Sabi po, those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts, which drown men into destruction and perdition. So yung pong desire to be rich, napupol daw minsan po into temptation. Na yun na nga, example na lang natin yung mga corrupt officials natin. Bakit ba sila nagnakaw? Bakit ba sila umabot sa ganong kalagayan nila sa buhay? Eh kasi meron silang lust for money, love for money, greed for money, no? Ngayon, pag tayo po sumusunod sa Panginoon, inuuna natin siya, nagkakaloob tayo sa gawain ng Panginoon, sabing gano'n, nalalampasan natin, na e-escape natin yung lust and sorrow. Kaya, merong rewards, sabi nyo nga rewards, of being generous giver. Ayan, merong gantimpala, ulitin lang natin, no? A bright countenance, a special love from the Lord, treasures in heaven, victory over root of evil, and escape from lust and sorrow. So gawin po natin sumunod lagi sa Panginoon. Unahin natin lagi ang Panginoon. Magtapat tayo sa Diyos at hindi natin mararanasan ang mga masamang epekto nito sa buhay ng tao.